Mga boss sa gustong sumuporta sa ating channel, mag-send na sa ating GCash number na nakalagay sa screen. Sa konting tulong nyo, pwede na natin maipagpatuloy ang daily upload natin. Maraming salamat po mga boss. Kabanata 1681. Nang marinig siya ni Master Iking, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang kanyang impression kay Gerald ay naging mas mahusay at mas mahusay ngayon. Kung tutuusin, ang kanyang katayuan ngayon ay naiiba dahil siya ay isang mag-aaral ng dekano. Master Iking, medyo nakakasawa ang pagtira dito ng mag-isa. Maaari ba akong makakuha ng ilang tao na manirahan kasama ko? Mayroon akong ilang mga kaibigan na nag-aaral din sa akademya. Panipi, matapos mag-isip sandali, nag-propose si Gerald kay Karsten. Ito, nagpakita agad ng agam-agam na mukha si Master Iking. Ang ganoong bagay ay hindi pa nangyari sa akademya dati, dahil ang pagkakakilanlan ni Gerald ay naiiba sa iba pa. Lumabas agad si Gerald ng isang Heaven's Apple mula sa kanyang singsing na tinig at binigay kay Karsten. Master Iking, ito ay isang tanda ng pagpapahalaga mula sa akin. Mangyaring tulungan mo ako sa mga ito. Pakiusap ni Gerald kay Karsten. Sa sandaling makita ni Karsten si Gerald na naglalabas ng isang Heaven's Apple, napatulala siya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng banal na prutas si Gerald. Isang langit na apple. Saan mo nakuha ito? Nagulat na napatingin si Karsten kay Gerald at nagtanong. Sa kabuuan ng kontinente ng Lacom, mayroon lamang isang lugar na nagpalago ng mga langit na apelyo. Naturally, malalaman ito ni Karsten Iking. Gayunpaman, labis siyang nagulat na mayroon talaga si Gerald. Oh, may nagbigay sa akin. Ngumiti ng bahagya si Gerald at maikling nagpaliwanag. Gayunpaman, maaaring moari ni Karsten na may tinatago si Gerald, ngunit hindi niya nais na tanungin pa siya. Dahil sa sobrang teen time ni Gerald, masidhing handang tumulong siya rito. Kaya, mabilis niyang kinuha ang Heaven's Apple mula kay Gerald at sinigurado ito sa kanyang bulsa. Ang Heaven's Apple ay isang napakahalagang bagay na hindi lamang makakakuha ang sinuman. Tumatanggap si Karsten ng kurso sa regalo. Sabihin mo lang sa akin, Gerald. Sino ang ilan na nais mong manirahan dito sa iyo? Gagawin ko ang mga pagsasaayos para sa iyo. Panipi. Pagkatapos nito, pumayag kaagad si Karsten. Sumandal si Gerald kay Karsten at binulong ang tatlong pangalan sa tainga ni Karsten. Sige, walang problema. Kukunin ko ang pag-aayos ngayon. Ngunit Gerald, mangyaring itago ito sa aming dalawa lamang. Hindi mo dapat ipaalam sa iba ang tungkol dito, kung hindi man ay masisisi ako ng dekano at ng mga masters dahil dito. Panipi, hindi nakalimutan ni Karsten na paalalahanan si Gerald. Naintindihan naman ito ni Gerald. Alam niya na ito ay hindi isang kagalang-galang na bagay na dapat gawin, ngunit ayaw niyang mabuhay mag-isa sa lugar na ito. Bukod, sina Zelig, Nori, at Cyril ay mga kaibigan niya. Kapag nagkaroon siya ng ganoong magandang bagay, syempre dapat niya itong ibahagi sa kanila. Bukod dito, ayaw ni Gerald na manirahan sila dito ng hindi komportable. Kung gayon, ang lahat ay naayos na. Maghintay ka muna rito, at magsasagawa ako ng mga kaayusan para sa kanila na dumating at manirahan sa iyo. Panipi, inutusan ni Karsten si Gerald ng huling beses bago tumalikod at umalis. Pagkatapos, umupo si Gerald sa labas ng pavilion at naghintay. Pagkatapos ng 10 minuto o higit pa, nakita niya si Karsten na pumupunta ulit sa pavilion kasama ang kanyang tatlong mga kaibigan. Gerald. Sa paningin ni Gerald, hindi mapigil ang sumigaw ni Nori. Tumakbo siya at lumaktaw pasulong. Gerald, hindi kita guguluhin lahat ngayon. Maaari kang maglinis ng mag-isa. Sabihin mo sa akin kung may kailangan ka. Ayaw na ni Karsten na istorbohin sila, kaya umalis siya matapos payuhan sila. Sa pagtingin sa kung paano tretuhin ni Karsten si Gerald ng may galang, si Nori at ang dalawa pa ay laking gulat. Gerald, ano ang nagawa mo upang magampanan ka ni Master Iking ng ganoong respeto? At bakit ka nandito? Ano ang tawag mo sa amin dito? Panipi. Kabanata 1682. Si Nori ay nagtanong kay Gerald ng tatlong tanong na sunod-sunod. Ang mga labi ni Gerald ay pumulupot paitaas, at sinabi niya sa kanila, "Mula ngayon, ang lugar na ito ang aming tirahan. Ako ay estudyante na ngayon ng dekano." Panipi, narinig ito, lalo namang namangha ang tatlo.
Kuya Gerald, nagbibiro ka na ba ulit sa amin? Ikaw ba talaga ang mag-aaral ng dekano? Tanong ni Cyril, nakatingin kay Gerald na kainahinala. Aba, alam kong hindi ka agad maniniwala sa akin. Dito, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang isang bagay. Ito ang espesyal na kahoy na token na ibinigay sa akin ng dekano. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, maaari kang pumunta at tanungin si Master Iking. Panipi. Habang nagsasalita si Gerald, punang-isda niya ang espesyal na gawa sa kahoy na token na ibinigay sa kanya ni Samiro mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa kanila. Ngayon, Nori, Zelig, at Cyril sa wakas ay naniwala sa kanya. Hindi nakakagulat na si Master Iking ay magalang kay Gerald. Malinaw na, ito ang dahilan sa likod nito. Gerald, ang astig mo naman. Tunay na ikaw ay naging mag-aaral ng dekano, plus, nakatira ka sa isang magandang lugar. Pinuri ni Nori si Gerald at tiningnan siya ng may paghanga. Ha! Ha! Panipi! Tumawa si Gerald. Ngunit ngayon, lahat kayo ay titira kasama ko. Sa ganoong paraan, hindi ako magiging malungkot. Panipi! Narinig ang mga salita ni Gerald, Nori, Zelig, at Cyril ay nagulat. Hindi nila inaasahan na papayag si Gerald na manirahan sila dito kasama siya. Di nagtagal, ang apat na magkakaibigan ay malinis na naglinis ng lugar at nagtungo sa kantin para sa hapunan. Sa Laycom Academy, mayroong isang lugar na espesyal na idinisenyo para sa kanila upang kumain. Ito ay kapareho ng sa lupa, lamang na ang pagkakaiba lamang ay sa ibang mundo. Ang apat na magkakaibigan ay nagtungo sa kantin at kumuha ng kanilang pagkain. Tapos, sabay silang umupo para kumain at mag-chat. Umalis ka sa daan. Ang elite class naman ang makakain. Mawala, kayong lahat. Panipi. Sa sandaling iyon, isang galit at malamig na boses ang narinig. Lahat sila ay mga mag-aaral mula sa elite class. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila, naramdaman na nila na ang mga taong ito ay sobrang mayabang at dominanti. Mabilis na umalis ang mga mag-aaral doon nang makita ang mga mag-aaral mula sa elite class. Walang sino man ang naglakas loob na ikagalit ang mga ito. Gerald, parang hindi sila magiliw. Ano ang dapat nating gawin? Napatingin si Nori kay Gerald at nagtanong. Ang iba ay maaaring natatakot sa mga piling tao sa klase, ngunit hindi si Gerald. Si Gerald ay isang mag-aaral ng dean, kaya't ang kanyang katayuan ay mas mataas pa kaysa sa mga mag-aaral na iyon. Bukod dito, si Gerald ay malakas, kaya bakit siya dapat matakot sa kanila? Huwag mo na lang pansinin. Ipagpatuloy natin ang pagkain. Kalmadong sabi ni Gerald. Pagkatapos, nagpatuloy silang kumain ng kanilang mga pagkain. Nang makita na si Gerald at ang kanyang mga kaibigan ay nanatili sa kanilang mga upuan, ang ilang mga mag-aaral mula sa elite na klase ay lumakad patungo sa kanila at pinalibutan silang apat. Hoy, kayong apat, hindi mo ba naintindihan ang sinabi natin? Ang elite class naman ang makakakain ngayon. Kung alam mo kung sino ka, mawala ka, kung gayon. Kung hindi man, huwag mo kaming sisihin sa pagiging hindi namin magiliw. Panipi, isang lalaki na may gupit na buzzcut ang tumingin sa kanila at pinagalitan sila sa isang malamig na tono. Ang mga piling mag-aaral na ito ay halos 3 o 4 na kaluluwa ranggo ng Sage Realm. Sila ay higit pa o mas mababa malakas. Matapos ang pagsasalita ng lalaking may gupit na buzzcut, siya ay tinapon sa langit ng isang malakas na puwersa. Ang sumakit sa kanya ay walang iba kundi si Gerald. Saan nagmula ang ligaw na aso? Ito ay isang ibinahaging lugar ng pagkain. Hindi ito ang teritoryo ng mga piling tao. Panipi, malamig na pinisil ni Gerald ang mga salita. Kaagad, ang iba pang mga piling mag-aaral sa paligid ay naghanda upang labanan. Nang sabay-sabay, ang mga espada ay iginuhit, at ang amoy ng apoy ay napakalakas. Ang isang malaking labanan ay maaaring sumabog anumang oras. Kabanata 1683, Nak, nagsawa ka na sana mabuhay. Galit na sabi ng lalaki. Habang sinasabi niya iyon, hinampos niya ang kamao kay Gerald. Bago niya hawakan si Gerald, binigyan siya ni Gerald ng matulin na sampal at pinadalhan siya palabas. Ang lalaki ay nahulog ng mabagsik sa mesa, pinaghati ito sa 2 bahagi. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, isang seryosong boses ang narinig. Ang pinuno ng boses ay si Master Iking. Pumasok siya sa pintuan at naglakad papunta kay Gerald sa mabilis na mga hakbang.
Nang makita ang pagdating ni Master Iking, ang bawat isa ay natahimik at hindi naglakas loob na kumilos ng madali. Ang ilang mga piling mag-aaral ay nagpababa pa ng kanilang ulo. Master Iking. Lahat ng nasa eksena ay binati siya. Lumapit si Karsten kay Gerald at tinanong ng seryoso ang mukha, ano ang nangyayari? Sino ang hinayaan kang lumaban sa kantin? Panipi. Bagaman may espesyal na katayuan si Gerald, kailangan pa rin niyang kumilos ng mahigpit sa harap ng ibang tao. Master Iking, ang mga elite na mag-aaral na nagsimula rito. Kumakain kami dito, at hinabol nila kami pagkalabas nila, na sinasabi na turn ng mga piling mag-aaral na kumain. Panipi. Panay ang pagtayo ni Gerald at ipinaliwanag ito kay Master Iking. Nang marinig ito, lalong sumimangot si Master Iking. Pagkatapos, lumingon siya sa mga piling estudyante at sinamaan sila ng tingin. Ang kantin ay isang ibinahaging lugar. Kailan ito naging lugar para sa pagkain? Tanong ni Master Iking. Ang mga piling mag-aaral ay hindi nang ahas na tanggihan ito. Bagaman sila ay nasa klase ng piling tao, hindi sila naglakas loob na mapahamak si Master Iking. Humihingi kami ng paumanhin, Master Iking. Mali kami, panipi. Ang lalaking may gupit na buzzcut ay bumangon at inamin ang kanyang pagkakamali ng maingat. Gayunpaman, nasusunog ang kanyang puso sa galit. Nakaramdam siya ng sobrang hiya, at ang kanyang puso ay napuno ng puot kay Gerald. Napagpasyahan niyang ganap siyang maghanap ng pagkakataong makapaghiganti. Magkakalat tayong lahat. Wala nang susunod. Mahigpit na pinayuhan sila ni Master Iking. Pagkatapos nito, ang lalaking may gupit na buzzcut ay mabilis na iniwan ang kantin kasama ang kanyang gang. Pagkaalis na nila, lumingon si Master Iking at tumingin kay Gerald. Gerald, dapat kang mag-ingat sa kanila. Ang batang lalaki na may gupit na buzzcut ay isang piling mag-aaral ni Master Jizo. Tinawag siyang Landon Zuckerberg. Isa siyang manggugulo sa akademya na laging binubuli ang iba. Gayun din, gusto niyang maglaro ng mga maruming trick. Binalaan ni Master Iking si Gerald. Tumango si Gerald at sumagot, huwag kang mag-alala, Master Iking. Ako, si Gerald Crawford, ay hindi natatakot sa mga ganoong tao. Kung pupunta sila sa akin, hahawakan ko sila. Panipi. Tama, Gerald, magkakaroon ng paligsahan sa lalong madaling panahon. Maghanda na kayong lahat, panipi. Bago siya umalis, nagpaalala ulit sa kanila si Master Iking. Sige, tumango si Gerald. Hindi inaasahan ng apat na magkakaroon sila ng paligsahan sa lalong madaling panahon pagkatapos lamang na sumali sa akademya. Kabanata 1684. Gayunpaman, ang paligsahan na ito ay hindi ganoong kadali. Gaganapin ng akademya ang kaganapang ito bawat taon pagkatapos ng pagpapatala ng mga bagong mag-aaral. Ito rin ay upang masubukan ang tunay na kakayahan ng mga mag-aaral. Isasagawa ito sa anyo ng isang tunggalian sa pagitan ng mga mag-aaral mula sa nagsisimula hanggang sa mga piling tao na klase. Di nagtagal, lumipas ang 2 araw. At ngayong araw mismo ng paligsahan sa Laycom Academy. Ang lahat sa akademya ay nagtipon sa plaza. Ang klase ng nagsisimula ay nakaupo sa silangan na sulok, ang tagapamagitan sa kanlurang sulok, at ang klase ng piling tao sa timog na sulok. Si Gerald naman, umupo siya sa tabi ni Dean Samero. Pagkakita kay Gerald na nakaupo sa tabi ni Samero, lahat ay nagulat. Nag-usisa sila tungkol sa kung ano ang kanyang katayuan kaya tumatanggap siya ng napakahusay na paggamot. Mga kapwa mag-aaral, ngayon ay taunang-taunang paligsahan sa martial arts ng aming akademya pagkatapos ng pagpapatala ng mga bagong mag-aaral. Tulad ng nakagawian, ang mga mag-aaral mula sa 3 magkakaibang antas ay sasali sa paligsahan at mag-aaway sa bawat isa. Panipi. Pagkatapos nito, lumapit si Master Iking at ipinaliwanag ang daloy ng kaganapan sa mga mag-aaral. Susunod, ipakilala ko sa iyo ang isang tao. Siya ang mag-aaral ng aming dean na si Gerald Crawford. Sasali rin siya sa patimpalak na ito. Magkakaroon ka ng pagkakataong makipaglaban sa kanya sa paglaon. Ipinakilala ni Master Iking si Gerald sa ibang mga mag-aaral. Ang buong karamihan ng tao ay agad na pinukaw sa lahat ng mga tao na pinag-uusapan ang parehong bagay. Sino ang mag-aakalang magiging mag-aaral ng dekano si Gerald? Sa pagkakaalam nila, ang dean ay hindi kailanman kumuha ng isang mag-aaral sa ilalim ng kanyang patnubay. At ngayon, si Gerald ang naging una.
Nagtataka ito sa kanila kung gaano katindi si Gerald. Master Iking, may tanong ako. Kung binugbog natin siya, nangangahulugan ba ito na magiging estudyante din tayo ng dekano? Panipi, bigla, isang estudyante mula sa elite class ang tumayo at tinanong si Master Iking. Natigilan si Master Iking matapos marinig ang tanong. Humarap siya at tumingin kay Dean Sumero. Sumero muna sandali bago tumayo at sinabing, minamahal kong mga mag-aaral, ang sinumang makakatalo sa kanya ay magiging estudyante ko. Sa kanyang mga salita, muli itong naging sanhi ng pagkakagulo sa mga mag-aaral sa entablado. Ito ay malinaw na isang bihirang pagkakataon para sa kanilang lahat. Sa pag-iisip na maging mga mag-aaral ng Dean sa pamamagitan lamang ng pagkatalo kay Gerald, mas gusto nilang gawin ito. Gayunpaman, hindi ito ganoon kadali, dahil imposibleng talunin nila si Gerald. Malaki. Susunod, magsimula tayo sa unang tunggalian sa pagitan ng isang baguhan na mag-aaral at isang intermedyang mag-aaral. Inaanyayahan ko ang dalawang klase na ipadala ang kani-kanilang mga mag-aaral sa gitna ng plaza. Sinabi agad ni Master Iking sa mga mag-aaral. Nasabi yun, isang mag-aaral mula sa bawat klase ay lumakad papunta sa gitna ng plaza. Ito ay labanan sa pagitan ng isang nagsisimula at isang intermediate na karapatan sa unang pag-ikot. Bagaman mukhang hindi patas ang paligsahan, hindi. Sa katotohanan, ang pamamahagi ng mga mag-aaral ng iba't ibang mga lakas ay magkakaiba sa tatlong mga antas, kaya maaaring may ilang malakas at makapangyarihang mga karakter sa nagsisimula na klase. Hindi nagtagal, nagsimula ang tunggalian sa pagitan ng dalawang mag-aaral sa gitna ng parisukat. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang mag-aaral mula sa intermediate na klase ay lubos na kasiya siya. Kung ang kanyang mga kasanayan sa pag-atake o bilis, siya ay mas mahusay kaysa sa nagsisimula na mag-aaral. Kahit na, ang mag-aaral na nagsisimula ay hindi madaling makitungo sa alinman, at hindi siya agad natalo. Ang dalawang mag-aaral ay nakipaglaban para sa ilang mga pag-ikot bago tuluyang talunin ng intermediate na mag-aaral ang nagsisimulan na mag-aaral at nanalo sa labanan. Anuman, ang pagganap ng mag-aaral na nagsisimula ay itinuturing na napakahusay. Ito ay lamang na mayroong pa rin isang maliit na agwat sa pagitan ng kanyang kakayahan at ng kanyang kalaban. Kaya, ang tagumpay ng unang pag-ikot ay napupunta sa intermediateng mag-aaral. Susunod, para sa ikalawang pag-ikot, maligayang pagdating sa isang baguhan na mag-aaral at isang piling mag-aaral. Panipi, natapos ang unang tunggalian, inihayag ni Master Iking ang pangalawang laban. Ang isang baguhan na mag-aaral ay talagang kailangang labanan laban sa isang piling mag-aaral sa ikalawang pag-ikot. Tila masyadong hinihingi. Naturally, walang sinuman mula sa nagsisimula na klase ang naglakas loob na sumulong. Kabanata 1685, gagawin ko ito. Biglang, isang boses ang tumunog mula sa mga nagsisimula na mag-aaral. Napaka-pamilyar sa boses ni Gerald kaya tumingin siya agad sa direksyon ng boses. Si Zelig pala. Hindi inaasahan ni Gerald na maglalakas loob si Zelig na sumulong, alam na ang laban na ito ay nasa pagitan ng isang nagsisimula at isang piling tao, na ang antas ng lakas ay maliwanag. Ano ang iyong pangalan? Tumingin si Master Iking kay Zelig at nagtanong. Zelig Learn. Sinabog niya ang kanyang pangalan. Pagkatapos, isang mag-aaral mula sa piling tao ang lumabas. Siya ay walang iba kundi si Lev Bayfield, na kamakailan ay sumali sa mga piling klase. Sina Lev Bayfield at Zelig Learn ay parehong mula sa Jaletra, ngunit si Lev ay medyo malakas kaysa kay Zelig. Si Zelig ay kasalukuyang nasa Rune Realm, samantalang si Lev ay nasira na sa Sage Realm. Sa makatuwid, mayroong isang malaking agwat sa pagitan ng mga ito sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Ang mga labi ni Lev ay paikot-ikot paitaas sa isang malaswang ngiti, iniisip na sa wakas ay nagkamit siya ng pagkakataon na pahirapan si Zelig. Bagaman kapwa sila mga tao mula sa Jaletra, ang pamilyang Lear ay mas nakaka-impluwensya kaysa sa pamilya Bayfield. Ito rin ang isa pang kadahilanan na tumingin si Lev kay Zelig, dahil nararamdaman niya na walang katotohanan para sa batang may-ari ng pamilyang Lear na napakahina. You, young Master Learn, sa wakas ay nagkikita ulit kami. Ngunit mag-ingat ka, huwag mo akong sisihin sa pagpapakita ng awa. Naglakad si Lev sa unahan at nakatigil sa harap ni Zelig habang nagsasalita, nakatingin sa kanya ng isang mapanglo ng ngiti.
Hindi pinansin ni Zelig ang sinabi ni Lev. Alam niya ang iniisip ni Lev sa kanyang isipan. Dapat ay nakita niya siya, kaya't sadya siyang umusad upang labanan siya. Kailangan niyang balak na mapahiya siya mula nang magkaroon siya ng pagkakataon. Kahit na alam ni Zelig na mas mahina ang kanyang kakayahan, hindi siya umaatras o huwag matakot. Pipigilan niya ang mga pag-atake ni Lev ng buong lakas. Humanda ka, magsisimula na ang laban. Sinenyasan ni Master Iking sina Zelig at Lev. Bumalik sina Zelig at Lev sa kani-kanilang panig, na bumubuo ng isang 10 metro na distansya sa pagitan nila upang ang dalawa sa kanila ay magkaroon ng pagkakataong mag-react. Samantala, nakatingin sa kanila si Gerald mula sa itaas. Hindi niya mapigil ang magsimulang mag-alala. May kamalayan si Gerald sa lakas ni Zelig. Ang laban na ito ay malamang na magtatapos sa pagkatalo ni Zelig mula noong si Lev ay isang malakas na kalaban sa Sage Realm. Gayunpaman, hindi makagambala at pigilan ito ni Gerald dahil ito ang panuntunan sa paligsahan. Kaya, maaasahan lang ni Gerald na makatiis si Zelig sa mga atake at hindi masyadong matalo. At nagsisimula na ito ngayon. Pagkatapos nito, opisyal na nagsimula ang pangalawang laban sa anunsyo ni Master Iking. Agad na tumakbo si Lev pasulong, patungo sa Zelig sa pinakamabilis na bilis. Si Lev ay nasa harap ni Zelig na isang iglap ng isang mata, inilabas ang kanyang tibak at sinaksak ito kay Zelig. Ang bilis ng isang sage, syempre, mas mabilis kaysa sa isang Chakra King. Ngunit sa kabutihang palad, naging alerto si Zelig mula ngayon. Agad siyang umatras ng ilang hakbang kaagad at iniwas ang unang atake ni Lev. Ha! Mukhang ang bilis ng reaksyon mo. Panipi, ngumisi si Lev at ngumiti ng mapanghamak habang kinukutsa niya si Zelig. Nang masabi iyon, tumalon sa langit si Lev at pinaikot ang kanyang katawan na 180 degree. Pagkatapos, pag-indayog ng espada sa kanyang kamay ng napakabilis na bumuo ng isang malabulaklak na anino, inatake niya si Zelig. Kabanata 1686. Agad na nagningning ng kanyang espada si Zelig upang maipagtanggol ang sarili. Cascading Petals, sigaw ni Lev. Ito ang pangalan ng paglipat ni Lev, at ang mga anino ng tibak ay sumabog saan man mula sa kalangitan tulad ng mga bulaklak na hindi natukoy ni Zelig kung alin ang tunay na tibak. Pagkalipas ng ilang segundo, napunit na ang shirt ni Zelig at nabunot ng mga marka mula sa espada kahit saan, at tila siya ay labis na nabugbog at nalilito. Sa sandaling ito, alam na kung sino ang nanalo at natalo, halata na nagwagi si Lev sa round na ito. Sige, pareho kayong makakahinto ngayon. Mayroon na tayong nagwagi, panipi. Agad na sumigaw si Master Iking at inihayag ang resulta ng labanan. Si Lev Bayfield mula sa elite class ay nagwagi sa ikalawang pag-ikot. Kahit na si Zelig ay hindi maayos at ayaw aminin ang pagkatalo, ang kanyang kakayahan ay talagang hindi kasing ganda ng kay Lev, kaya't tatanggapin lamang niya ang resulta. Zelig learn, sinasabi ko sa iyo, mawawala ka sa akin magpakailanman, kaya, mula ngayon, mas mabuti kang mag-scrum tuwing nakikita mo ako sa paligid ng akademya. Kung hindi man, bubugbugin kita tuwing nakikita kita. Panipi, malamig na binalaan ni Lev si Zelig habang itinutok ang daliri sa kanya sa harap ng lahat sa pinangyarihan. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi muli ng pagdagsa sa karamihan ng tao. Sino ang aasahan na si Lev ay magiging walang ingat upang ipahayag ang mga walang awa na mga salita sa harap ng lahat, hindi man sabihing ang punong guro at magagaling na mga Panginoon ay naroon din. Gayunpaman, lahat ito ay normal na nangyayari. Si Dean Samero at ang iba pang magagaling na masters ay hindi mag-aalaga ng ganoon dahil talagang malakas ang kompetisyon dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga mag-aaral mula sa piling klase ay may mas mataas na mga katayuan kaysa sa mula sa nagsisimula na klase. Ganun pa rin, hindi ganoon ang akala ni Gerald sa kanila. Naramdaman niya na si Lev ay sobrang mayabang at walang awa para sa kanyang sariling ikabubuti, at ito ay medyo nagalit si Gerald. Kaibigan niya si Zelig, at halatang inainsulto ni Lev ang kaibigan. Karaniwan, pinaramdam nito kay Gerald na hindi ligalig, at nagpasya siyang ipaghiganti ang dignidad at hustisya ni Zelig. Okay, para sa pangatlong pag-ikot, ito ang magiging elite na klase kumpara sa napiling mag-aaral ng Dean, si Gerald Crawford. Nais kong piliin ng mga piling tao ang klase ng isang tao sa inyong sarili upang labanan,
at para kay Gerald na matiyagang maghintay sa gitna ng plaza. Panipi, ang laban ay nagpatuloy sa pag-anunsyo ng Pangulong Carsten ng pangatlong labanan. Alam ni Gerald na narito ang kanyang pagkakataon, at tumayo siya kaagad, tumalon papunta sa gitna ng plaza ng matulin, na naging sentro ng atensyon ng lahat. Nais ng lahat na makita kung gaano kapanipaniwala ang kakayahan ni Gerald. Ngayon, ang mga mag-aaral sa klase ng piling tao ay pawang nagkukwentuhan at nagkagulo. Marami sa kanila ang nais na labanan laban kay Gerald dahil lahat sila ay tinukso ng gantimpala. Si Dean at mga kapwa Grandmasters, may hiling ako. Sa sandaling iyon, sumigaw si Gerald habang nakatitig mismo sa punong guro at sa apat na engranding masters. Gerald, mangyaring ipaalam sa amin. Agad na nagtanong si Dean Samero. Maaari ba akong pumili ng isang tao mula sa mga piling tao para sa labanan? Humiling si Gerald. Ang kanyang mga salita ay kaagad na hindi nasiyahan ng mga mag-aaral mula sa mga piling tao, at naramdaman nila na parang sobrang mayabang si Gerald. Nangangahulugan lamang ito na hindi talaga niya pinahahalagahan ang anuman sa kanilang mga kakayahan. Sige, sabihin mo sa akin, sino ang nais mong piliin? Panipi, kung sa bagay, siya pa rin ang napiling mag-aaral ng Dean, kaya syempre gagamot siya sa kanya ng medyo espesyal. Mabilis na nagtanong siya kay Gerald. Siya, Lev Bayfield, siya ang nais kong piliin. Panipi, matapos ang pangungusap ni Samero, agad na nag-anunsyo ng isang pangalan si Gerald habang itinuturo niya mismo kay Lev, na nakaupo lang. Sa oras na iyon, ang lahat ay nakatingin kay Lev. Wala sa kanila ang inaasahan na pipiliin talaga ni Gerald si Lev bilang kalaban niya, at napanganga sila. Si Lev naman ay tuwang-tuwa at naramdaman na parang narito na ang kanyang pagkakataon. Kung sa bagay, kung talunin niya si Gerald, siya mismo ang mapiling estudyante ng Dean. Kabanata 1687. Sa paningin ng lahat, dahan-daang tumayo si Lev. Naglakad si Lev papunta mismo kay Gerald sa harap ng lahat. Sinong mag-aakalang pipiliin mo ako? Mukhang ang posisyon bilang napiling mag-aaral ng Dean ay magiging akin talaga. Panipi, kinutya ni Lev si Gerald ng may lubos na pagtitiwala. Hindi pa nila nasimulan ang labanan, at si Lev ay kumikilos na ng mayabang. Si Gerald naman ay hindi talaga ito inistorbo. Sa kanyang paningin, isang buffoon lang si Lev, kaya hindi niya talaga alintana ang kanyang kayabangan. Ang mga malalakas ay laging may mababang profile sa halip na magpakitang gilas sa isang pangunahing paraan. Kung hindi, magiging handal iyon, at iyon ang tinukoy sa walang iba kundi si Lev mismo. Parehong panig, mangyaring maghanda. Nagsalita si Master Ikink at sumenyas kina Gerald at Lev. Naririnig ang mga tagubili ni Master Ikink, agad na pumasok si Lev sa isang paninindigan, naghihintay na umatake anumang oras. Kapag naanunsyo na ang pagsisimula, agad niyang aatakihin si Gerald. Si Gerald ay kalmado at may pagkalikha tulad ng dati niyang nakapikit habang nakatayo sa parehong lugar, nang wala kahit kaunting pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nang makita ang aksyon ni Gerald, nagtaka ang lahat sa kanilang paligid kung nangangahulugan ito na ito ay isang palatandaan na sumuko si Gerald. Nagsisimula na ang laban. Pagkalipas ng ilang segundo, inihayag ni Master Ikink. Sa sandaling nahulog ang mga salitang iyon, agad na kumilos si Lev habang itinutulak ang kanyang taybak at lumukso papunta kay Gerald. Si Gerald naman ay nakatayo pa rin sa mismong lugar ng mahinahon nang hindi man lang gumalaw. Para siyang naghihintay sa pagsaksak sa kanya ni Lev. Tulad ng pag-iisip ng lahat na tatalo si Gerald para sigurado, biglang binuka ni Gerald ang kanyang mga mata at damako ang dalawang daliri habang hawak niya ang espada ni Lev sa pagitan nila halos agad. Ang matalas na ulo ng espada ay ilang milimeter lamang mula sa mga mata ni Gerald. Ano ang isang paggalaw sa tamang panahon na iyon? Ano? Labis na namangha si Lev. Nais niyang bawiin ang kanyang taybak ngunit biglang napagtanto na hindi niya ito maibabalik. Ito ay tulad ng kung ang taybak ay nagyelo sa kalagitnaan ng hangin. Kaagad pagkatapos, yumuko si Gerald at inalis ang espada ni Lev sa kanyang mga daliri. Nang hindi hinihintay ang reaksyon ni Lev, hinampas ni Gerald ang dibdib ni Lev sa kabilang palad. Agad na lumipad pabalik si Lev sa isang arko sa kalangitan bago bumagsak sa lupa, may dugo na tumulo mula sa kanyang mga labi. Hindi balak ni Gerald na kunin ang buhay ni Lev sa kanyang palad. Pagkatapos ng lahat,
Ito ay isang pagsubok sa labanan at dapat ito ay magaan, hindi buhay at kamatayan sa anumang paraan. Sa makatuwid, pinigilan ni Gerald, kung hindi man, ang Lev ay magiging isang malamig na yelo hanggang ngayon. Nanalo si Gerald. Malakas na anunsyo ni Master Iking. Sa sandaling ito, si Dean Sonero ay may isang nasiyahan ng ngiti sa kanyang mukha nang magsimula siyang pumalakpak. Nakikita kung paano pumapalakpak ang Dean ng kanyang mga kamay, nagsimulang pumalakpak din ang 4 na engranding masters at iba pang mga mag-aaral. Kaagad, naririnig ang malakas na palakpak mula sa eksena. Nanalo si Gerald ng walang maliit na hint ng pagka-suspense. Ngayon, alam ng lahat na si Gerald ay tunay na may matitibay na kakayahan, at ito ay hindi lamang isang bulong-bulungan. Tunay na karapat-dapat siya upang maging napiling mag-aaral ng Dean. Hindi ako nasiyahan. Gusto kong makipagkumpetensya sa kanya. Panipi, sa sandaling iyon, isang malalim na tinig ang narinig mula sa mga piling klase. Master Ray ito. Maglalaban si Master Ray, mukhang magkakaroon ng magandang labanan upang panuurin. Oo. Hindi ka panipaniwala si Master Ray, syempre hindi niya ito tatanggapin ng kusa. Panipi, Kabanata 1688, matapos matuklasan ang may-ari ng tinig, nagkaroon ng isang kaguluhan sa gitna ng karamihan. Ang lalaking tinalakay ng lahat ay si Ray Layton, ang pinakamahusay na mag-aaral sa klase ng piling tao. Ang kanyang kakayahan ay umabot na sa ika-7 kaluluwa ranggo sa Sage Realm. Tumayo si Ray at naglakad palabas ng bilog ng malamig patungo sa gitna ng plaza upang tumayo sa harapan ni Gerald, at tinuro niya si Gerald na sinabi niya, "Ako, si Ray Layton, nais kitang hamanin. Kung manalo ka, kusang makikinig ako at susundan kita. Kung manalo ako, kailangan mong mag-scrum mula sa posisyon mong ito at maging aking underling." Panipi, ang mga salita ni Ray ay labis na mayabang na may nangingibabaw na vibe. Matapos makinig sa kanya, hindi naman nagalit si Gerald. Sa kabaligtaran, naisip niya na napaka-interesante ni Ray. Ang isang tao tulad ni Ray ay direkta at prangka, at ipahayag niya ang kanyang kawalang kasiyahan sa tuwiran sa halip na gumawa ng isang bagay na marumi sa likuran ng isang tao. Karapat-dapat itong igalang ng iba. Okay, tanggap ko. Hindi siya tinanggihan ni Gerald at tinanggap kaagad ito. Nang hindi naghihintay para sa Master Iking na ipahayag ang pagsisimula ng labanan, si Ray ay nag-charge mismo kay Gerald tulad ng isang mabangis na tigre na may mapanirang puwersa tulad ng isang buhawi. Si Ray ay may buffy na pangangatawan at maskuladong katawan, at binagsak niya ang kanyang kamao papunta mismo kay Gerald. Si Ray, na umabot sa 7th soul rank sa Sage Realm, ay mayroon ng malakas na kapangyarihan. Kung ang isang tao ay tinamaan talaga ng kamao, ang mga buto nito ay madurage na sigurado. Gayunpaman, nagustuhan ni Gerald na labanan laban sa mga kalaban tulad nito. Ito ay dahil masubukan niya ng sabay ang lakas ng kanyang katawan. Sa susunod na sandali, itinapon din ni Gerald ang kanyang kamao. Pinantayan ni Gerald ang kamao kay Ray. Kaagad sa instant na iyon, ang buhangin sa paligid ng parisukat ay lumipad saan man, at nilikha ang mga heatwaves, na pumapalibot sa dalawa sa pagitan. Ang lupa sa ilalim ng pareho sa kanila ay basag na at gumuho, maraming mga bato na lumilipad sa hangin. Makikita na kung gaano kalakas ang epekto ng pag-aaway nila sa isa't isa. Pagkatapos nito, nawala ang alikabok at buhangin. Nakita ng lahat sina Gerald at Ray na parehas na nakatayo sa iisang lugar, ngunit tila medyo may sakit si Ray. Kung ang mga ito ay malapit, makikita kung paano napatla ang pulutan ni Ray na may dugo na dumadaloy mula sa sugat na walang katapusan, na tumutulo sa basag na lupa. Sa isang paglipat lamang, natutukoy ang nagwagi at natalo. Tumayo pa rin ang dalawa ng ilang segundo na magkaharap bago tuluyang binawi ni Ray ang kanyang kamao. "Natalo ako." Ang kanyang mga salita ay pinatahimik ang lahat. Ang lahat ay nagtataka pa rin at hindi makapaniwala. Sumuko na talaga si Ray. Ang resulta na ito ay hindi isang bagay na maaaring asahan ng sinuman. Dapat malaman ng isa na si Ray ang pinakamalakas na tao sa Laycom Academy, at ngayon, talagang natalo siya kay Gerald, na kinikilala niyang kusang loob. Napakagulat na balita. Ang galing mo talaga, may respeto ka. Panipi, ngumiti si Ray at sinabi kay Gerald, "Hindi ka naman masama sa sarili mo. Sana ay maging magkaibigan tayo."
Magalang nang umiti si Gerald nang sumagot siya kay Ray na iniunat ang kanyang kamay. Siyempre, ito ang aking karangalan na maging kaibigan kita. Iniunat ni Ray ang kanyang kamay para makipagkamayan kay Gerald nang hindi nag-isip ng 2 beses. Sa sandaling iyon, ang dalawa ay tulad ng mga malalakas na nakikisimpatya sa bawat isa. Ang totoong malakas ay palaging iginagalang ng lahat. Naramdaman ni Gerald na magiging karapat-dapat na kaibigan si Ray. Wala nang maraming tao na kasing masigla katulad ni Ray. Kabanata 1689. O sige, natapos na ang battle test natin ngayon. Bukas ay ang pagsasanay sa pagsubok sa Heaven Tower, sana ay makapagpahinga ang lahat ng maayos ngayong gabi. Panipi, matapos ang pagtatapos ng araw, ang langit ay nagsimulang maging madilim sa oras na ginawa ng Master Iking ang anunsyong ito. Pagkatapos, lahat ay umalis sa eksena. Ang Heaven Tower ang pinakamakapangyarihang hamon sa Laycom Academy, at mayroong 20 antas. Hanggang ngayon, wala pa rin matagumpay na naabot ang tuktok. Kahit na si Dean Sumero ay nahinto sa 18 na antas habang ang 4 na Engranding Masters ay tumigil sa 17. Ang bawat palapag ay may iba't ibang mga hamon para sa iba't ibang mga tao, kaya walang nakakaalam ng eksakto kung anong uri ng hamon ang ibibigay ng Heaven Tower. Sa makatuwid, walang alam kung paano manloko. Nang gabing iyon, tinawag si Gerald sa kwarto ni Sumero. Dean, gusto mo ba akong makita? Magalang na pumasok sa silid ni Gerald habang tinanong niya si Sumero, na nagmumuni-muni sa meditation deck. Dahan-daang iminulat ni Sumero ang kanyang mga mata at tumingin kay Gerald na may ngiti sa labi. Gerald, maganda ang ginawa mo kaninang hapon. Lubos akong nasiyahan bilang iyong guro, ngunit handa ka ba sa hamon bukas sa Heaven Tower? Panipi. Matapos purihin si Gerald, tinanong ng dekano si Gerald na may pag-aalala. Dean, nakinig ako sa Master Iking na ipinakilala ang Heaven Tower sa isang simpleng paraan, ngunit nakyukyoso ako, anong uri ng mga hamon ang nasa loob? Mangyaring turuan mo ako tungkol dito, guru. Panipi. Nagtataka na nagtanong si Gerald kay Dean Sumero. Ho ho, sumigaw ng mahina si Sumero. Ang Heaven Tower ay nilikha ng sinaunang Diyos ng Astral Traveler sa Laycom Academy. Matapos ang Diyos ng Astral Traveler ay humakbang sa mundo ng tao, ang Heaven Tower ay naging pinakamakasajisag na tampok ng Laycom Academy. Ang bawat scholar na pumasok sa Laycom Academy ay kailangang pumasa sa hamon ng Heaven Tower. Saka lamang sila maaaring maituring bilang mga mag-aaral ng Laycom Academy. Panipi, tungkol sa mga hamon sa loob, wala akong masasabi sa iyo. Ang Sky Tower ay kamanghamanghang, at ang mga hamon na inaalok nito ay nag-iiba sa bawat tao. Malalaman mo lang kung pumasok ka sa loob mo. Panipi, hindi sinagot ni Sumero ang tanong ni Gerald at sa halip ay sinabi sa kanya ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa Heaven Tower. Dean, narinig ko mula kay Master Iking na huminto ka sa 18 palapag, di ba? Maingat na tinanong ni Gerald kay Sumero. Tama iyan. Mas nahihirapan ito habang nagpapatuloy sa karagdagang Sky Tower. 10 taon na ang nakalilipas nang umabot ako sa 18 na antas. Mula noon, hindi na ako nakapunta sa Heaven Tower. Tumango si Dean Sumero at sumagot. Ang mga salita ni Sumero ay lalong nakapag-usisa kay Gerald habang sinabi niya sa sarili na malalampasan niya ang luma sa hinaharap bilang isang bagong henerasyon. Ngayon na kahit si Sumero ay maaaring tumigil lamang sa 18 antas ng Heaven Tower, siya mismo ay kailangang lampasan ng Sumero at maabot ang tuktok ng Heaven Tower upang patunayan ang kanyang sarili. Kung hindi ito magawa ng mas matandang henerasyon, hindi ito nangangahulugang hindi ito magagawa ng bagong henerasyon. Kung sa bagay, palaging nagbabago ang mga oras. Kasunod nito, naglabas si Sumero ng isang sachet mula sa kanyang manggas at ipinasa kay Gerald. Dean, ano ito? Nagtataka na tanong ni Gerald. Ito ay isang sachet na nakuha ko mula sa Heaven Tower noon, ngunit hindi ko pa ito binubuksan dati. Ngayon, nais kong ibigay ito sa iyo. Siguro makakatulong ito sa iyo kapag pumasok ka sa Heaven Tower, ngunit maaari mo lamang itong buksan at gamitin sa pinakakritikal at kagyat na sandali. Dapat mong alalahanin ang aking mga salita. Seryosong paalala ni Sumero kay Gerald. Oo. Isa sa isip ko iyan, Dean. Panipi, automatikong tumango si Gerald at nangako sa kanya.
Matapos ang kanilang pag-uusap, lumabas na si Gerald sa silid ni Sumero. Pagkalabas ng ilang sandali kay Gerald sa silid, kumaway si Sumero sa braso, at lumitaw kaagad sa harap ng kanyang mga mata ang isang mabituon na mapa ng langit. Ang bituin ay lumiwanag ng maliwanag sa mapa, ngunit walang makikita sa ilalim ng mga starlight na iyon. Magulo na mabituon na mapa at pinapaliit ng bituin mukhang ang sakuna ng Lakeom Continent na malapit nang dumating. Bumubuntong hininga matapos na magtapon ng huling pagtingin sa mapa, naging komplikado at malungkot ang ekspresyon ni Sumero. Ngunit sa sandaling iyon, isang maliwanag na puting bituin ang lumitaw mula sa asul sa mabituing mapa, kumikinang na maliwanag at nakakaakit ng pansin. Kabanata 1690. Hindi kaya si Gerald ang magiging santo na magliligtas sa ating Lakeom Continent? Nang makita ang bituin, hindi mapigilan ni Sumero na mangha. Hindi nagtagal, bumalik si Gerald sa South Pavilion. Kuya Gerald. Pagdating pa lang niya sa pintuan, may pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran niya. Ang may-ari ng tinig na iyon ay walang iba kundi si Ray Layton, ang lalaking lumaban sa kanya kaninang hapon. Kapatid Ray, anumang kailangan mo sa huling oras na ito? Nang makita niyang si Ray ito, naguluhan si Gerald habang nagtanong, hindi inaasahan na darating siya ni Ray. Ho ho, kapatid Gerald, narito ako upang makipag-chat. Gusto mo bang uminom? Panipi, bahagyang napatawa si Ray habang niyugyug ang bote ng beer sa kanyang kamay. Ngumiti ng unawa si Gerald at tumango. Oo naman, pumasok ka, kung ganun. Panipi, pagkatapos nito, pinangunahan ni Gerald si Ray sa loob ng pavilion. Pagpasok nila sa pavilion, si Nori at ang dalawa pa ay nakaupo sa loob. Gerald, bumalik ka na. Pagkakita ni Gerald na dumating, tumayo si Nori at binati siya. Hindi ba ito Senior Ray? Panipi, nang makita nila, si Ray, nagulat silang lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Magalang na binati ni Ray si Nori at ang dalawa. Pagkatapos, ang ilang mga tao ay naupo habang umiinom at nag-uusap. Pagkatapos ng lahat, ang beer ay isang bagay upang may ugnay ang mga tao ng magkakasama at makipagkaibigan ng walang labis na pagsisikap. Si Gerald at ang tatlo ay madaling magkaibigan ni Ray, at masaya ang lima na magkita sila habang nag-uusap habang tumatawa, na tila ba matagal na silang magkakilala. Hanggang gabi na lamang bago sila tuluyang nakatulog sa pavilion. Kinaumagahan, na may sinag ng sikat ng araw na sumisikat sa pavilion, nagising sina Gerald at ang apat. Ngayon ay ang araw ng pagsubok sa pagsasanay ng Heaven Tower, at lahat ng mga baguhan ng Lakeom Academy ay kailangang lumahok sa pagsubok sa pagsasanay. Siyempre, si Gerald ang nagpasimuno. Bilang napiling mag-aaral ng Dean, siyempre si Gerald ang dapat nasisimulan ito. Sa 9:15 ng umaga, ang lahat ng mga nagsasanay ay nagtipon sa ibaba ng Langit Tower. Ang Tower ay nakatayo sa gitna ng mga ulap, kapansin-pansin at matikas. Ngayon ang araw kung saan ang mga bagong trainee ay papasok sa Heaven Tower para sa pagsasanay sa pagsasanay. Ang bawat newbie ay kailangang pumasok at tanggapin ang pagsasanay. Anuman ang resulta, tanging ang mga tumanggap ng pagsasanay ng Heaven Tower na magiging karapat-dapat na maging mag-aaral ng aming Lakeom Academy. Panipi, lumabas si Master Ikink at inihayag sa karamihan sa ilalim. Ang napiling mag-aaral ng Dean, si Gerald Crawford, ang unang papasok sa Heaven Tower para sa pagsasanay sa pagsasanay. Matapos matanggap ang tagubilin, tumayo si Gerald at naglakad papunta sa pintuan ng Heaven Tower upang maghintay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng Heaven Tower, sinundan ng isang malakas na ingay, ang maitim na kapaligiran sa loob ay ipinakita sa lahat. Walang makakakita kung ano ang hitsura nito sa loob. Hindi na nagsalita pa si Gerald nang humakbang siya papasok sa Heaven Tower. Kasunod sa pasukan ni Gerald, agad na nakasara ang pintuan ng tower.